Char! Char. Hi guys, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, may panibago tayong topic na pag-uusapan. So I know you're already aware sa ano magiging topic natin for today. But again guys, this video is just to, to give you an advice. Hindi para kayo pigilan sa mga gusto nyong gawin sa buhay. Pero gusto ko lang mag-share based sa mga na-encounter ko sa mga kabayan na nagpe-message sa akin na nagkaroon ng hindi magandang kapalaran sa pagkocross from Shenzhen to another Shenzhen country. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 3,000 subscribers. So maraming salamat po sa lahat ng mga aspiring applicants, sa mga aspirants natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. So wag natin patagalin pa, amazing vlog lang po ito. But I hope na matulungan ko po kayo. I hope na magkaroon kayo ng idea sa mga possibilities na pwedeng mangyari with regards sa ating topic for today. So let's start. Bago ang lahat, okay, if you already watched my previous vlog na naging photographer po tayo, ayan, thank you again guys sa mga message ninyo through PM sa Instagram, sa Facebook, even dito sa YouTube, sa TikTok. Maraming salamat po. I really appreciate your support and for you guys, keep on encouraging me na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin, na mayroon akong gustong patunayan. So maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung mga kind words, na mga message po ninyo sa akin. And also, ayan. So I would like to say thank you sa Igor's Ship. Ayan, meron tayong mga merchandise nila. So thank you. And wag kayo guys. Hashtag Take Pride. And supportive po sila sa LGBT. Bigay nila sa amin yan. So, ito yung Igor Ship. Isa siyang gallery. Pagmamayari po siya ni Mr. Igor, isang actor dito sa Croatia. And meron siyang gallery about ships. Mga handmade ships and also this merchandise. Mga t-shirts, mga tote bags. So, you can check the either Instagram page. If you are ever planning to travel here in Dubrovnik, i-visit po ninyo yung kanilang gallery. Ang ganda. Ang gagaling nila magawa ng mga bangka. Basta. Yung mga pwede pa, so yung mga pan-display sa pader, yung mga ganun. So again, thank you Sir Igor and sa team. Yoo! Char! So maraming salamat po. So tara na, pag-usapan natin ang ating topic for today. Bali guys, ano to ha? Hindi, sa nangingialam ako. Hindi para i-discourage kayo. Hindi para mangialam sa mga plano po ninyo sa buhay. Naiintindihan ko po na lahat po tayo ay gusto lang naman makapagbigay ng magandang buhay sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Naghahangad lang tayo ng magandang sweldo, na mataas na sweldo, lalo pat nasa Europa tayo. But, sa lahat po ng mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, meron talagang risk. Meron talaga tayong pagdadaanan na hindi kaaya-aya or alam niyo yun, may mga nag-success, may mga hindi pinalad. Kumbaga, iba-iba tayo ng kapalaran. So, ito pong vlog na to, i-share ko lang sa inyo base sa na-experience ng ilang mga kabayan po natin na nag-cross country po from Croatia to another Shenzhen. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. May mga ilan-ilan po. Okay? Again guys hindi po para i-discourage kayo o para mangialam. Gusto ko lang po na maging eye-opener po sa ating lahat na hindi porket nasa Europe tayo ay pwede tayo basta-basta makapag-cross to another Shenzhen. Although pwede naman, again, it's up to you. Wala po ako magagawa kasi naiintindihan ko po na lahat po tayo ay gusto lang magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. Now, bakit ko po sinasabi to? Kasi nakakalungkot lang na may mga kabayan po tayo na nakakaranas ng na hindi magandang kapalaran sa patokros. Naiintindihan ko again naiintindihan ko na nakakita sila ng isang trabaho sa isang another Shenzhen, talagang malaki naman ang sweldo. Yun nga lang, ang risk po kasi na pag-cross natin from Croatia to another Shenzhen is
most cross OFWs po, most people po na nag-cross country from here to Shenzhen ay mga undocumented. Meaning, ang hawak nilang ID, resident ID, ay sa Croatia pa po. So, hindi po ganun kadali magkaroon ng papel. Not unless is talaga mayroon kang agency na alam mo yun, talaga maggagawa ng papel mo, working permit, resident ID mo, ma-process lahat yan para maging legal ka. Pero kung wala pong ganun, okay, may mga kabayan tayo, again, based on my encounter, ang hawak nilang ID, umalis sila dito, like for example, pupunta ni Kimberloo, ganyan. Ang hawak niyang ID ay Croatia resident ID pa. So, may sense yun, may use yun. Not, hanggat valid pa siya. What if nag-expire na siya? So, ayun na, TNT na tayo. Tago na tayo ng tago. Again, lagi ko naman po sinasabi sa mga previous vlogs ko na hanggat maaari, kung kaya, iwasan natin ang pagkocross. Kasi may mga kabayan, may mga kabayan na nagtatanong, paano ba bumalik dito sa Croatia? To be honest guys, Croatia ang may pinakamadaling magbigay ng working permit. So, alam niyo yun, kung ako rin naman, tanongin ako, gusto ko ba mag-cross country? Gusto ko, hanggat may papel. Kontento ako sa Croatia so far, pero naghahanap pa rin talaga ako ng alam niyo ng pangmatagalang trabaho na. Since most of the jobs dito nga sa Croatia ay seasonal jobs. So, humanap po tayo ng agency kung balak nyo mag-cross country, ng agency or ng alam niyo ng taong pagkakatiwalaan po ninyo na pwede po mag-process ng inyong mga papel. So, paano kung meron pong pamilya? Mag-cross kayo from here sa another Shenzhen, kung nasaan po ang pamilya ninyo. Wala na po magagawa doon kasi may pamilya kayong kasama. Nakakalungkot lang kasi ay makikipagsapalaran po tayo sa another Shenzhen country nang wala tayong kakilala. Mahirap yon. So, ayun nga. So, balik tayo sa kabayan na gusto bumalik dito. Hindi siya basta-basta makakakuha ng, alam mo yun, working permit. Kasi nga, matagal nang expired yung ID niya. Para bumalik dito, paano siya kukuha ng police clearance sa bansa na naroon siya. Kasi, wala siyang papel. Hindi siya pwede kumuha ng police clearance. Like, for example, ano ba Shenzhen country? Sa Finland, like sa Finland. Paano siya kukuha? So, ayun, sa Finland. Naputol yung vlog natin, sa Finland. So, paano siya kukuha ng police clearance sa Finland nang wala siyang papel, wala siyang resident ID? Paso na yung ID sa Croatia. So, hindi ko alam pero wala akong nakikita ang possibility na pwede siya makakuha ng ganon para makabalik dito. So, alam niyo, yung mga ganon ba? Malaki ang sahod, pero kalimitan din ay sagot po ninyo ang inyong accommodation, magbabat ng apartment, pagkain pa ninyo, mga ganyan. So, napakahirap, napaka-risky ang pagko-cross country po from here to another Shenzhen. Hindi po ganun kadali ang magbigay ng papel dito sa Europe. Hindi yan kagaya like sa Middle East, sa Qatar, sa Dubai, na kapag lumipat ka ng, alam mo, ibang company, ay pwede kang bigyan agad ng ikama, ng ID, mga ganun. So, dito naman, since Europe to Europe, Shenzhen to Shenzhen, makakapag-travel tayo around Shenzhen. Pero yung sabihin mo mag-work ka and magkakaroon ka ng papel na magiging documented ka, is hindi po ganun kadali. Dito sa Dubrovnik, may na-encounter kami, nag-share sa kanila na hindi nila maisama yung pamilya nila o yung like kapinsan na naiwan doon sa, like for example, sa Milan naman. Naiwan sa Milan si pinsan, hindi makagala dito kasi nga wala siyang papel. So, may na-encounter kaming gano'n. Nag-share sa amin na 5 years na doon siya sa Milan. Hanggang ngayon wala pa rin siyang papel. May mga gano'n circumstances. So, nakakalungkot lang na wala tayong magawa na matulungan yung ating mga kababayan na gusto makabalik dito. Makahanap tayo ng agency for them na pwede magpabalik sa kanila. Ang mahirap nga lang nun ay yung working permit. Mabilis mag-issue ng working permit sa Croatia compared sa ibang Shenzhen. Pero this time kasi iba yung
kwento. Galing sa atin, galing tayo Middle East o Europe. Ito naman, from Europe na undocumented, close sa Europe. Not unless makakabalik ka talaga dito kung magti-TNT ka ulit. Ganun, diba? So, mahirap, nakakatakot, napaka-risky. But again, guys, hindi po ito to discourage you. Hindi kayo para takutin, hindi para, alam mo yun, mangialam. Gusto ko lang po na malinawan na lalo sa mga aspiring applicants natin na nagtatanong, wala pa sila dito, ang tanong agad nila sa akin, paano po makakapunta from here to Milan, mga ganyan, to work. To be honest, hindi ko po siya ina-advise talaga. Ina-advise ko lang kung meron kayong papel talaga na pwede pumunta doon to work, why not? Pero hanggat wala pong papel, hanggat walang kasiguraduhan na mabibigyan kayo ng resident permit, wag po muna ating ituloy. Kasi napakahirap na gusto mong umuwi, makakauwi ka ng Pilipinas, pero hindi ka makakabalik. Kasi nga, undocumented ka, hindi ka makakabalik basta-basta. Maghihintay ka pa ng taon para magkaroon ka ng papel, makapapa-verify ka ng contract, saka ka pwede umuwi ng Pilipinas, bumalik. So, sa mga aspirants natin na gusto pong makapag-cross, tsaga-tsaga lang, mapupuntahan nyo yung mga bansang gusto nyo puntahan. But you have to be patient po. Lalo na, alam yun, ako somehow, kahit naisip ko minsan na gusto kong mag-cross country to another Shenzhen, pero gusto ko talaga mag-cross country ako sa mga first world na. Char. Yung mga ganon. Kasi, yun nga, hirap kumuha ng papel dito. Tapos, somehow, I'm really, really thankful. Di pala somehow, I'm really, really thankful po sa bansang to, sa Croatia, for opening doors to some opportunities for me. Na ang dami kong nagawa, ang dami kong na-achieve for almost 2 years, habang pupiyok tayo, for almost 2 years na nag-stay ako dito. Napakarami kong na-encounter na hindi maganda, pero at the same time, napakarami kong na-encounter na napakasaya. Mas marami yung napakasaya. Kagaya na ito, di ba? Hindi photographer tayo dito. So, achievement lang. Tsaga-tsaga lang, guys. Tsaga-tsaga lang tayo, mga kabayan. Sooner or later, yung mga gusto nyong maging, yung mga gusto nyong puntahan, ay mapupuntahan po ninyo. So, wag natin madaliin ang lahat ng mga bagay. Though alam ko na marami sa atin ay nagbabayad ng utang. Ayan. Kaya nga po tayo nasa abroad para magtiis sa pamilya, magbayad ng mga utang. Ayan, mga ganyan. So, tiis-tiis sila. Makakahanap din po tayo ng trabahong para sa atin na makakatulong para umunlad, umasenso, at maging maayos po ang ating buhay at ng ating mga pamilya. So, I hope na nagkaroon kayo ng idea sa maiksing vlog na to. Isang paalala lang po ito, guys, ha? Wag po nyong masyadong, baka isipin nyo kasi, si Baray, kaya ganyan, kasi ayaw lang pumunta ng ganito, ganyan. Hindi po. Kung ano pong gusto ninyong gawin, nasa inyo po yan. Kasi po, kayo po ang magde-decide. Kayo po ang mas nakakaalam kung ano yung magiging buhay ninyo, kung ano yung gusto nyong maging. Ako po ay nagpapayo lamang sa mga kababayan na gustong makapag-cross, but at the same time, you have to take the risk of crossing another Shenzhen from Croatia. So, hindi po ganun yung konsepto, hindi po ganun yung gusto kong maging intensyon sa vlog na to. Gusto ko lang po maging handa tayo sa mga possibilities na pwede po ninyo ma-encounter if you are planning to cross. So, it's up to you guys. Wala akong magagawa. So, thank you for watching. I hope na somehow ay na-encourage ko kayo. Somehow na nabigyan ko kayo ng payo. And huwag niyo po mamasamain, guys. Kasi pare-parehas lang naman po tayo na gustong maguminhawa ang buhay. So, thank you for watching. If you have any more questions or suggestions, just comment down below nyo lang. And I'm happy to answer all of your inquiries sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa WhatsApp, sa Gmail. But again, if di man po ako agad-agad makareply, pasensya na po talaga. Sobrang sorry talaga.
Pinipilit ko po reply kayo isa-isa. Huwag kayo mag-alala. Marareply ko po kayo lahat-lahat. So, ayun. I'm looking forward also sa mga susunod na vlogs natin, travel vlogs natin. Ayan. Hopefully naman matuloy na siya this year. And also, meron akong isang big announcement. Big announcement. Hindi. Ano lang naman siya. Gusto ko lang siya. Another milestone lang sa ating YouTube channel na gusto ko pong ma-share. Siguro sa mga these following days, gawin natin yung vlog na to. So, thank you guys for watching and I will see you on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?